Ito ang programang full of positive energy, basta enerhiya. Sagot kita. Kasama pa rin natin si Director Patrick ng Department of Energy. Director Patrick, ano nga ba ang sinasabi ng Republic Act 9513 or otherwise known as the Renewable Energy Act of 2008? Sa madaling salita, Jasmine at mga ka-energy, ang RA 9513 ay nagpo-promote ng mabilisang paggamit ng renewable energy. Ito ay nagbibigay ng mga insentibo sa mga energy kagaya natin na gamitin ang halimbawa solar PV, gumamit tayo ng biomass, kaya para mas malayong dumami pa ang renewable energy, yun ang pangunahing layunin ng batas na ito. Pero paano nga ba ma-afford ng ating mga ka-energy ang solar panels? Meron bang mas murang paraan para ma-enjoy natin ang solar energy? Sa kabutihang palad, madaming mga programa ang ating mga financial institutions, mapapribadong bangko, maging ang ating pag-ibig. Makakakuha na kayo ng murang loan para i-improve ang inyong mga bahay para lagyan ng mga solar panels. Sa ilalim ito ng home improvement packages. Doon natin sa mga kasamahan sa GSIS, meron ring special na programa ang ating GSIS para dito at abangan natin ang mga programang ilalabas rin ng SSS para mas madami pang paraang ma-afford ng ating mga ka-energy ang pag-i-install ng mga solar panels sa kanilang mga bahay. Salamat, Director Patrick. Pero kung gusto nyo malaman ang ilang pang mga tips tungkol sa renewable energy, sabay-sabay natin itong panoorin. Kung dati-rati ay problemado si Lorraine tuwing darating ang kanyang bill sa kuryente, ngayon, worry no more. Dahil simula na magpakabit sila ng solar PV, ang dating 9,000 pesos na bayarin sa kuryente, 4,000 pesos na lang. Bago kami nagpakabit ng solar panel, ang bill namin is nasa 7,000 to 9,000. And ngayon na meron na kaming solar panel, ang bill namin is 3,000 to 4,000 na lang. Sa loob ng isang taon, nakita ni Lorraine ang malaking benepisyo ng paggamit ng solar energy. Pero ang gasto sa pagpapakabit nito, hindi biro dahil kailangan nito ng malaking halaga. Pero sulit naman daw dahil sa natitipid na kuryente. Inasahan ko naman na agad na bababa yung kuryente since yun naman yung sinabi nila sa akin, and ang kailangan lang naman talaga is maaraw at may araw para mabawasan or mababaan yung bill ng kuryente namin. Ang magiging problem lang siguro ng iba pang magpapakabit is yung budget talaga since hindi naman siya ganun kamura. Pero sa nakikita ko naman sa nababawas monthly sa bill ng aming kuryente, sulit naman ang pagpapakabit namin ng solar panels. Sa aking computation, siguro mga 5 years, mababalik na yung nagastos namin dun sa mga solar panels. Pero syempre, depende pa rin yan sa paggamit nyo, di ba? Ganun pa man, smart move ito in the long run. Kaya para sa mga katulad ni Lorraine na mom diskarte, narito ang ilang tips upang matulungan kayong ma-optimize ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar power. First, alamin ang average na konsumo ng kuryente upang malaman ang tamang laki ng solar PV system na kakailanganin. Sunod na kumonsulta sa eksperto o mga certified solar PV installers upang i-assess ang lugar na paglalagyan na dapat laging nasisikatan ng araw. Alamin ang inyong financial budget. Makakatulong din ang mga financial options tulad ng solar loans, leases o power purchase agreements o PPA. Maaari ding tignan ang mga government incentives at subsidies tulad ng Pag-ibig Solar Financing. Sa ilalim ng programang ito, maaring mag-loan ang mga miyembro ng Pag-ibig para sa pagbili at pag-install ng solar PV, inverters at iba pang mga kagamitan nito. Next tip, quality check. Dapat sigurado ka sa kalidad ng solar PV na gagamitin. Dapat ito ay may warranty at pumasa sa mga kaukulang pagsusuri. Ang mga substandard products ay maaring magdulot ng aksidente at perwisyo. Ipagpaubaya ang installation sa mga lisensyadong solar installers. Tip number 4, gumamit ng monitoring systems upang subaybayan ang performance ng inyong solar PV system. Makakatulong ito upang malaman kung ang inyong system ay maayos na tumatakbo. Big help din ang pagkakaroon ng regular maintenance upang mapanatiling malinis at malayo sa posibleng sira o problema ang inyong mga solar PV system.
Isa lamang ang paggamit ng solar power sa mga renewable energies na maaaring nating subukan. Ang maganda rito, natural at safe ito sa kalikasan. At kung gusto mo ring ma-achieve ang zero electricity bill, switch to renewable energy. Sundin ang aming ma-discard tips. Pero Jasmine, kung may katanungan pa ang ating mga ka-energy, pwede nila kaming itag sa aming mga social media accounts at susubukan naming sagutin ang mga question nila. Pwede nyo rin pong bisitahin ang official website ng Department of Energy, doe.gov.ph. Maraming salamat sa iyo, Director Patrick, para sa iyong todo-todong energy sa pagtulong sa ating mga ka-energy. Welcome, Jasmine, at maraming salamat din sa iyo. Pero syempre, di pa tayo dito nagtatapos dahil sa susunod nating episode, pag-uusapan naman natin ang nuclear energy. Ka-energy, see you same time, same day next week. At pwede nyo rin pong mapanood ang episode na ito sa All TV News PH sa Facebook. At sa mga hindi makapanood, may replay naman po mamayang 10:00 ng gabi sa All TV Channel 2. Ako po si Jasmine Romero, kasama si Director Patrick Aquino ng Department of Energy. Mga ka-energy, ito ang Basta Enerhiya. Sagot kita!